Sa salamin pa lang, ibang-iba na po talaga yung yari niya kumpara doon sa mga lumang Volkswagen. Ito po yung kanyang gas tank. Ibang-iba na po ito doon sa 1302. Original seats po ito. Ito yung dashboard niya, original po ito. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako doon sa mga nanood nung vlog ko po kagabi tungkol po doon sa electric air condition ni Coaching Cuba. Ito, yung maroon po natin. Successful po yun mga kapatid. Tinry ko pong paandarin yun ng medyo mahaba-haba pang oras at isinara ko yung mga pinto. So, nag-automatic siya kahit na medyo nakabukas pa yung bintana. So, okay na po siya, working siya. Pero marami pong mga nagtatanong kung magkano daw po ba ang inabot na halaga nung set ng electric air condition po na yon na binili ko po sa China. Ito po, sabihin ko po sa inyo. Yun po ay inabot ng almost 25,000 pesos. At meron pang shipping fee. Kaunti lang naman yung shipping fee. Tapos po, meron pa siya nung yung parang insurance na kapag dumating sa'yo ng sira ay pwede mong ibalik na almost 1,500 pesos. So all in all, 27,000 pesos po ang inabot nung isang set. Ngayon, meron pa akong parating na isa pang ganon. Pero mga kapatid, kulang yun ang padala sa akin. Yun yung kadalasan na nangyayari. Kaya kinausap ko yung Chinese na babae na sabi ko, kulang yung ipinadala mo, wala siyang receiver dryer at wala siyang high pressure switch. Eh sabi niya, isasabay na lang daw niya yon sa susunod na mag-order pa ulit ako. Kasi po, nag-place na ulit ako ng order na 10 sets na po ang in-order ko na nakapangalan naman po ito doon sa aking isang kumpanya. Kung narinig niyo po kagabi yung sabi ko na ako'y meron ding air conditioning company, yung Air Expert and Business Solutions, so doon na po yon in-order namin. Kaya mga kapatid, umasa po kayo na magiging mura yan kapag ang in-order natin ay mas marami. Kaya nga meron tinatawag na MOQ, Minimum Order Quantity. So, inabot po yon ng almost 27,000 pesos yung halaga ng air conditioner na inilagay ko dito, yung electric aircon. Tapos, installations. Meron pa akong ginastos sa crimping kasi yung mga hose na yun sobra-sobra haba nun. So, yung pagpa-crimp sa, doon sa crimping tools na meron po dito sa labasan lang dito sa amin, almost 1,500 din ang inabot. Tapos, bumili rin po ako ng mga screws, bumili rin ako ng aluminum pipe, aluminum tube na ginamit ko naman para ilinya yung high pressure, yung galing doon sa receiver dryer, papunta na doon sa loob ng, doon sa evaporator. So all in all po, gagastos kayo sa crimping, pati yung mga aluminum tube, siguro nasa mga 30,000 pesos. Yun ang gastos nyo kapag kayo ay bibili ng electric aircon. Pero syempre, ibang usapan doon sa labor. Yung labor, hindi ko pa masasabi sa inyo ngayon hanggat hindi ko pa po ito talaga natatapos ng buong buo, ng kumpleto na. Ngayon, dahil nga po sa maraming nakapanood nung vlog ko po kagabi tungkol doon sa electric aircon, meron pong dumating dito mga kapatid. Volkswagen Beetle Coaching Pagong 1303. Ibang-iba pala itong 1303 sa mga naunang Volkswagen. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang meron sa 1303, pero bago yon, isisingit ko muna yung aking Mini Cooper, yung Mr. Bean, kasi lalagyan ko rin po ito ng electric aircon. Okay mga kapatid, ito na po yung ating Mini Cooper. Ayan. Puro luma na po yung pinag-uusapan natin ngayon na. O ito po. Ito po ay naka-aircon na mga kapatid. Ito na po yung kanyang compressor. Nasaan? Ito. Ito na yung kanyang kompresor. Ngayon, mga kapatid, ito po ay gusto ko ring gawing electric aircon para mas lalong lumakas yung makina. Pero ito, mga kapatid, ay 1300 na po ito. 1.3 na siya. Nabalagbag ang makina, front wheel drive. Pero, aalisin ko yung aircon nito, yung itong mechanical, no? At papalitan ko po ng electric aircon. Ito po yung ating mga sasakyan. Puro luma. Pero tignan nyo naman, maayos at maganda pa po ito, pero kailangan na rin po nito ng body repair kasi may mga nabubulok na rin po dito. Ayan, tulad niyan, no? Nabubulok na po yan. At saka ito nga, nakaangat na. So, medyo marami na rin po tayong ayusin. Ayan, mga kapatid, ito pa, Ngayon, ito na, nakita nyo na, nasa likod ko na,
yung Volkswagen Beetle na 1303. Ipakita ko na sa inyo, napakagandang sasakyan pala nito. Kaya pala, marami nagtatanong kung saan daw makakabili nitong Volkswagen Beetle na 1303 kasi modelo na po pala ito. Halika, isa-isahin po natin kung ano ang pagkakaiba nitong 1303 doon sa mga modelo na mas mababa sa kanya. O, tingnan nyo mga kapatid, may auto runs po talaga yan. Okay, eto na mga kapatid, yung 1303 na Volkswagen. Sa salamin pa lang, ibang-iba na po talaga yung yari niya kumpara doon sa mga lumang Volkswagen. Ibang-iba na po ito. Pati sa kanyang wiper, yung mga lumang Volkswagen, yung 1302, nandito yung tornilyo na to ng wiper, kaya ang galaw ng wiper pa ganun eh. Pero ito, iba na po ito. Ngayon, ang kanyang antena sa radyo, eto po. Bago natin puntahan sa loob, gusto kong ipakita sa inyo, yun munang compartment. No? Ito po yung compartment niya. Iba rin yung kanyang ilaw, flat na po siya. Tapos, ito po yung kanyang gas tank. Ibang-iba na po ito doon sa 1302 na Volkswagen. Tapos, itong kanyang shock absorber, dito na rin sa body nakakabit kumpara doon sa mga lumang Volkswagen. Yung sa mga lumang Volkswagen, nakakabit siya doon po sa chassis. Pero ito, doon na sa body. Tapos ito, talagang pinalaki po yung compartment. Tingnan nyo mga kapatid, punong-puno ng pyesa. Ingay, kasi dito na yung kanyang, yung kanyang spare tire. Saka ito mga kapatid, malambot ang manibela nito. Hindi ito katulad nung mga nando na matitigas at mabibigat ang manibela pag inikot mo. Ito, malambot ang manibela nito. Pero gusto rin ng may-ari nito ay gawin pa tong electric power steering. So ngayon mga kapatid, tignan nyo yung kabuuan ng itsura nitong 1303. Mga kapatid, tignan nyo kung gaano siya kaganda. Ikot ka rito, cameraman. Ayan. Kaya lang, may mga kulang na rin siya. Wala na yung kanyang signal light dito, pati doon sa kabila. At kaya po talaga dinala ito dito. Ito po hindi na umaandar. 10 taon po itong naka-stock diyan po sa may-ari, sa may Binangonan. Ngayon, pina-tow truck na po ito, isinakay ito sa tow truck at dinala po dito sa amin. At dahil nga sa napanood po niya, yung electric aircon na ikinabit ko dito sa Coaching Cuba natin, doon sa Maroon, ay gustong-gusto rin niya na ito ay i-convert na ng electric aircon. Kasi ito po ay na-convert na nila ng mechanical na aircon. Ito, pakita ko sa inyo. Punta muna tayo dito sa likod. Bago natin puntahan ngayon, yung loob nitong 1303. Okay, mga kapatid, ito po, tingnan nyo. Yung likurang part niya, halos parehas din naman nung mga Volkswagen na nando na ginawa ko. Kaya lang iba na po ang tail light nito. Malaki na po talaga siya. Yan. Mas malaki na to. Ito yung mga nakikita ko mga Volkswagen no, na talagang magaganda. Ngayon, ito na po yung kanyang makina. Ayan. Ang kanyang karburador, napakaganda. Naku, malakas sa gasolina to. Ito yung twin throttle. Naglagay siya ng aircon. Ito na, yung kanyang kompresor. Kaya lang, hindi masyadong okay yung pagkakamount nito. Palipit, Kasi nga, tatama naman dito. Kaya pa lang, kitang-kita na bibitaw talaga ang belt niyan. Kaya yun ang laging nagiging problema. Saka makakapagpabigat yan sa ikot ng makina. So ito ay 1600. Kapag inilagay mo pa yung air condition dyan, naku, bumabawas po ng power yun. Tapos ito yung kanyang alternator. Ngayon, ako, dahil sa nakita ko itong pagkakagawa dito sa 1303, dito ngayon ako maglalagay ng aking alternator. Yan. Pwede pala. Kasi yung alternator, hindi naman yun masyadong mahaba. Ganyan lang yun. Ganyan lang po yung alternator. Itong compressor, mahaba Ayan siya, Ganyan siya kahaba. So ngayon, pag naglagay ako ng alternator dito, talagang papantay na po yan. So, sa makina, wala namang pinagkaiba. Ayan, silipin nyo mga kapatid. Ganun pa rin naman to, yung kanyang blower. Pati dito, walang pagkakaiba. Sa mga Volkswagen enthusiasts, alam nyo, napapanood nyo ako ngayon, alam nyo kulang pa yung mga pinagsasasabi ko. Aaminin ko sa inyo, ngayon pa lang ako nagkaroon ng Volkswagen at yun nga, yung maroon at si puti. Pero hindi 1303. Kaya ang plano ko ngayon, itong si puti, palibasa yan ay 1302, lahat ngayon ng laman nitong 1303 ang ikakarga ko diyan kay puti habang siya ay binubuo namin.
Yun namang maroon, ganun na siya, as is na po yun. Kung ano man yung mga lumang design or yung lumang mga accessories, hindi ko na po gagalawin yon. Okay, tignan natin yung loob nito. Palibhasa po, itong Volkswagen na to ay 10 taon nang hindi nagamit at iniwan na nung pamangkin nung mga may-ari. Dinala nila sa akin dahil sabi nila ako daw po ay mapagkakatiwalaan para ayusin ang kanilang Volkswagen. Kaya dito makikita nyo kulang-kulang na po yung mga gamit dito. Wala yung pinto nung cabin. Pati dito, ito ay stereo. Ngayon, ito yung dashboard niya, original po ito. Kahit tignan nyo po, yung mga 1303 na mga Volkswagen, talagang meron na po siyang dashboard. Yan. Pero itong aircon, siyempre, hindi talaga original na meron. Itong evaporator. Ang nagulat ako dito ay hindi siya ganun katigas ang manibela. Yan, no? Medyo malambot siya. Kumpara doon sa mga lumang Volkswagen. Pero dahil nga sa ito naman ay i-convert ko na rin ng electric power steering, ay lalong lalambot po ito. So ang maganda dito mga kapatid, yung mga switches na ay hindi na katulad nung lumang Volkswagen natin doon. At yung gauge niya ay narito na. Sa kanya pong upuan, original seats po ito. Yan. Original po niya yan. So hindi ito yung binili sa mga sarplasan. Ito po talaga yung original niyang upuan. Pati dito sa likod. Yan, tingnan nyo po yung likod. At yung portion na yon ay compartment po talaga yung likod na yon. Yan, pwede pa kayong maglagay ng gamit. So ito ang kagandahan dito sa 1303. Kaya pala maraming gusto, maraming naghahanap ng 1303. Isa pa po mga kapatid na okay dito sa design itong 1303, yung kanyang electrical fuse box ay nandito na sa loob. So ngayon, yung maroon na ginagawa ko, dito ko rin sa loob ilalagay yung ating fuse box. O yun ang kagandahan kapag meron kang nagagayahan. Gaya-gaya, puto maya. Okay, ito, ang ganda ng dashboard, ipapagaya ko na rin ito dito sa aking tukayo. Alam nyo ba, yung tukayo ko, talagang yun ay magaling din sa pagpapiber. So ito, kayang-kaya niyang gayahin to para naman makagawa ako ng mga dashboard ng Volkswagen at ipapakita ko sa inyo kung interesado kayo o order po kayo sa amin. Ganda pa sumara ng pinto. Mga kapatid, siya nga pala, ito pong Volkswagen na to ay naka-disc brake na rin po sa harapan. Katulad din po nung aking puti na Volkswagen. Alam nyo, dahil sa pagdalaw nitong 1303 na to, dito po sa Autoruns, nagkaroon ako ng maraming problema ngayon. Dahil parang ang gusto ko, lahat ng laman nitong 1303 ay gagayahin ko doon sa aking 1302. Kasi lahat naman po ng mga pyesa ng mga Volkswagen Beetle, mapa 1303 yan, 1302 yan, ay meron po diyan po kay Bubbleheads, kay Sir Edwin. Kaya simula bukas ay magtatatanong-tanong na ako yung mga laman nitong 1303 kung available po diyan sa Bubbleheads. Para po yung puti natin na Volkswagen ay mabuo natin na ang lahat ng kanyang laman loob ay 1303. Mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Bigla po akong nag-expand ng aking shop. Parating na po yung ilang mga mekaniko pa natin na galing ng Bicol. Ngayon, ito mga kapatid, ipakita ko naman sa inyo yung laman nitong Mini Cooper. Ang Mini Cooper po kasi, narito yung kanyang compartment sa likod. So, ito yung spare tire. Nandito po yung kanyang battery. Katulad po ng mga Volkswagen din, nasa likuran ang battery. Katulad din ng mga BMW. Ngayon, yung loob po nito, ito, tignan nyo rin. Itong Mini Cooper ko po na to, siya po ay automatic transmission, ayun yung kanyang lever. Pero ito mga kapatid, wala po itong park. Neutral lang po talaga to. So ngayon, pakita ko sa inyo. Ito po yung kanyang, yung cabin. O yan. Tapos nandito yung kanyang aircon. Ito yung kanyang speed switch ng aircon sa fan blower speed. So, ito yung kanyang headlight. Ayun, umilaw na. Headlight switch. Park. Okay? Tapos, ito po ay original na left. Hindi po siya converted. Original na left po ito. Kaya yung kanyang mga, yung mga controls, ito yung signal light at nandito po yung wiper. Medyo maliit, pero kung hindi ka naman talaga katabaan or kalakihan, kasya po ang tatlo sa likod. So mga kapatid, itong mga sasakyan na ipinapakita ko sa inyo, mga luma, maliliit. Pero mga kapatid, grabe, ang kapal ng kahan nito. Hindi mo to basta kayang lukutin. Pati itong Volkswagen na to, pati yung chassis nito, napakakapal po. Ayan solid na solid.
Hindi mo kayang lukutin, hindi mo kayang idiin. Oh, ganun siya katibay. Samantalang yung mga sasakyan ngayon, konting tulak mo lang, lumulubog na. Kaya po, yung mga nakamaliit na sasakyan, kahit itong dalawang to, ng mga sasakyan na yan, mag-iingat po tayo palagi. Huwag tayong kaskasero. Pero dahil nga sa yung mga modelo ngayon ay meron siyang crumple zone. Kapag ka talagang sobrang lakas ng bangga mo, tako, malulukot talaga yan. So, ibang usapan, yung bumangga ka lang ng mahina, kaya kang iligtas ng crumple zone. Pero kung ganito naman ang mga sasakyan mo, kahit na medyo malakas-lakas yung bangga mo, hindi mo ito basta-basta malulukot. Wag lang talagang sobrang lakas at masasandwich ka. Mga kapatid, tingnan nyo po kung gaano katatag ang suspension nitong Mini Cooper. Oh, grabe yan, napakatibay. Kaya pag ito ang gamit nyo, pag dinadrive nyo yan, pag lumiliko kayo, para kayo nangangarera. Tapos ganyan talaga yung ride niya. Kaya kapag ka ang sakay mo rito ay medyo mga malalaking tao, makikita mo talaga yung katawan nila, gumaganyan. Ang sarap pong gamitin nitong mga ganitong sasakyan. Lalo na po kung talagang magandang manakbo, naka-tune up ng maayos ang mga makina nito at talagang ito ay pakikinabangan mo. Bakit ko sinabing tune up? Kasi yung mga makinang luma, katulad nito, kailangan tinotono mo talaga. Sa bagay, ito wala na itong contact point. So kailangan tinotono mo yung distributor, kailangan din yung mga barbula, no? Ina-adjust mo yung tappets niyan para talagang maayos ang takbo. Hindi katulad ng mga modelo ngayon, ng mga electronics na, hindi na po kailangan ng tune-up dyan. Kapag may nasira dyan, talagang palit ka dyan. Wala kang gagalawin dyan or i-adjust na kung ano-ano pa. Kapag ka yan ay may problema, babasahan mo ng scanner at kung ano yung sira na yon, palit ka talaga. So hindi po akma sa mga modelong sasakyan yung katawagan na tune-up. Pero sa mga lumang sasakyan, talagang yan po ang ginagamit. I-tune up mo po talaga. At meron pang tinatawag na Italian tune-up. Mga kapatid, usapang luma, mga Volkswagen, Mini Cooper, at yung iba pang mga luma nyong sasakyan, kung ipagkakatiwala nyo po kay Autorans ay sama-sama po nating buhayin ang mga alaala at buhayin ang inyong mga lumang sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana, paki-like, paki-share, at paki-subscribe po ang Autorans. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.